Hindi biro ang maging isang magulang. Malaki ang responsibilidad na dapat mong dalhin. Mas magiging mahirap pa ito kung wala kang katuwang upang buhayin at palakihin ang iyong mga anak. Karamihan sa mga magulang ginagawang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit masasabi mo bang mali ang isang magulang kung ang paraan na ginagawa niya ay mali sa mata ng napakaraming tao? Isa ka ba sa manghuhusga sa pamamaraan niyang ito? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na lahat ay gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Handa siyang lunukin ang kanyang kahihiyan at reputasyon para lamang may kitain na pera at ipakain sa mga anak niya. Ganyan ang nanay ko, Papa Dudut. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Camila. Ngayon ay 33 years old na at nagtatrabaho ako bilang isang waitress sa restaurant. May isang anak na ako pero wala akong asawa. Sa ngayon ay katulong ko ang aking mama na si Lena sa pagbuhay sa aking anak. Bago po dumating sa buhay ko ang anak ko ay marami muna kaming pinagdaanan na mag-ina. Bata pa lamang ako ay si mama na ang kasama ko. Nagtataka ako dati kasi yung mga kalaro at kaklase ko ay merong tatay habang ako ay wala. Grade 4 ako noong sinabi ni mama sa akin na iniwanan siya ng tatay ko nang mabuntis siya. Wala na raw siyang balita rito kung nasaan na ba ito. Kaya huwag ko na raw pangarapin na magkaroon ako ng tatay. Mahirap kami, Papa Dudut. Barong-barong ang bahay namin ni mama. Gawa yon sa pinagtagpi-tagping plywood, yero at tarpaulin ng mga tumakbong kandidato. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig mula sa bubong namin at akala ko dati kapag mag-isa kang anak ay mayaman kayo. Pero hindi pala. Kasi kami ay mahirap kami. Ganon pa man ay sinikap ni mama na magtrabaho para hindi ako magutom at mapag-aral niya ako. Sa gabi hanggang madaling araw ang trabaho ng nanay ko dati. Sabi niya sa akin ay nagtatrabaho siya sa isang bar at cashier siya doon. Pagkatapos namin maghapunan ay aalis na siya tapos ay umaga na ang balik niya. Minsan aabutan pa niya ako sa umaga pero mas madalas na hindi na kasi nasa school na ako. Tuwing papasok sa trabaho si mama ay iniiwan niya ako sa kapitbahay namin at kaibigan ni mama na si Ate Sonia. Sa kanila ako nakikitulog tapos kapag umaga na ay babalik na ako sa bahay para mag-almusal at mag-asikaso ng sarili ko para pumasok sa eskwelahan. Hindi ko na-experience yung si mama mismo ang mag-aasikaso sa akin kapag papasok na ako. Maaga ako natuto sa mga ganong klase ng bagay, Papa Dudut. Madalas sabihin sa akin ni mama na dapat ay tapusin ko ang aking pag-aaral para hindi ako matulad sa kanya. Hindi niya raw hinihiling na galingan ko sa eskwelahan kung hindi ko naman kaya. Basta ang importante raw ay makatapos ako. Ang iniisip ko dati ay ang pagiging mahirap ang tinutukoy ni mama na ayaw niyang magaya ko sa kanya. Pero ibang bagay pala ang tinutukoy niya, Papa Dudut. Grade 5 ako nang malaman ko ang totoong trabaho ng nanay ko. Nasa school ako noon, isa-isa kaming tinanong ng teacher namin kung ano ang trabaho ng aming mga magulang. Sinabi ko na isang cashier ang nanay ko. May isang kaklase ko ang pabirong nagsabi na pokpok daw ang nanay ko. Tapos nagtawanan silang lahat. Sinaway naman sila ng teacher namin. Doon na nagsimula ang pambubuli sa akin sa eskwelahan. Tinutokso nila ako na pokpok daw ang nanay ko.
May isang insidente na hindi na ako nakapagpigil at binigwasan ko ng suntok sa muka ang isang kaklase ko na lalaki kasi habang naglalakad ako papunta sa classroom ay panayang tukso niya sa akin tungkol sa nanay ko. Hindi siya nakaganti sa akin pero sinabi niya na ang nanay niya ang nagsabi sa kanya na nakikita raw nito ang mama ko na may kasamang iba't ibang lalaki. Hindi ko na alam kung totoo o hindi ba ang sinabi niya, Papa Dudut. Pero syempre mas naniniwala pa rin ako sa sinasabi ni Mama sa akin na isa siyang cashier. Pinanindigan ko sa nanukso sa akin na hindi pokpok si Mama. Dahil sa nangyari ay pinatawag sa school si Mama. Nagsumbong kasi yung nambuni sa akin na sinuntok ko siya. Dumugo kasi ang bungangan niya dahil sa suntok ko. Pinagsabihan ako sa school na mali ang manakit. Nangatwiran ako nang tinutokso ako na pokpok ang nanay ko na hindi naman totoo kaya nanuntok ako. Humingi na lamang kami ng sorry sa kaklase ko at sa nanay niya na kasama niya at nag-promise ako na hindi ko na yon uulitin. Sa loob ko ay alam ko na wala akong kasalanan. Kung hindi naman ako tinukso ay hindi ko siya susuntukin. Hindi ako ang klase ng tao na bigla na lang mananakit ng walang kadahilanan. Pag-uwi sa bahay ay doon na inamin ni Mama sa akin ang katotohanan. Sa susunod ay huwag kang nananakit, Camila. Kahit na anong sabihin sa iyo ay ipasok mo sa isa mong tenga at ilabas mo sa kabila. Sabi pa ni Mama. Kung hindi pa niya ako tinukso, hindi ko po siya susuntukin. Saka hindi naman totoo ang sinasabi niya. Paulit-ulit siya at napiko na ako. Pangangatwiran ko. Totoo ang sinabi ng kaklase mo, pokpok ako. Hindi ako cashier. Kaya kapag may nanukso ulit sa'yo, huwag mo nalang pansinin. Seryosong sabi pa ni Mama. Hinintay ko na bawiin ni Mama ang sinabi niya at sabihin niyang nagbibiro lamang siya pero hindi niya yon ginawa. Sinabi niya na mas maganda kung habang bata ako ay alam ko na ang katotohanan dahil alam niya na kapag lumaki na ako ay malalaman ko rin ang totoo niyang trabaho. Hindi raw siya isang cashier. Oo, nagtatrabaho siya sa isang bar pero bilang isang bayaring babae. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman mula kay Mama, Papa Dudut. Ang pagkakaalam ko kasi sa mga babaeng may ganong trabaho ay makasalanan at pinagdidirihan ng marami. Matapos kong malaman ang totoong trabaho ni Mama, ay nagsimula na akong ikahiya siya. Patuloy pa rin ang panunukso sa akin sa school na anak ako ng prosti. Pero dahil sa alam kong totoo na ang sinasabi nila ay tumatahimik na lamang ako at hinahayaan ko na lamang sila. Tinis ko ang lahat, Papa Dudut. Pakaramdam ko ay pinandidirihan na rin ako ng mga tao, Papa Dudut. Halos hindi na rin ako lumalabas ng bahay kasi iniisip ko na matagal nang alam sa lugar namin kung ano ang trabaho ng nanay ko at pinag-uusapan nila kami. Hanggang sa mag-high school ay naging aloof ako, Papa Dudut. Hindi po ako nagkaroon ng kaibigan. Nabawasan naman ang pambubuli sa akin pero hindi nawala yung pakiramdam ko na pinandidirihan ako ng tao. Kapag may meeting ang mga magulang ay si Ate Sonia ang pinapapunta ko. Kaklase ko kasi yung isa niyang anak. Third year high school ako noon nang may nanligaw sa akin. Aaminin ko na sabik ako sa pagmamahal ng isang lalaki kasi hindi ko yon naranasan. Hindi ko kasi na-experience ang magkaroon ng tatay. Kahit na hindi ko talaga gustong yung nanligaw sa akin ay sinagot ko siya. Kasi gusto kong maramdaman kung paano ba ang mahalin ng isang lalaki. Nalaman ni Mama ang pagkakaroon ko ng boyfriend. Hindi naman niya ako pinagalitan, nagpaalala lamang siya sa akin na huwag muna ako magpapabuntis kasi nag-aaral pa ako. Tapusin ko raw muna ang pag-aaral ko. Hindi naman ako makakapag-college, hindi ba? Turan ko kay Mama. Sino may sabi sa'yo? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa'yo para makapag-kolehiyo ka. Sabi ni Mama.
Ilang lalaki ba ang sisipingan ninyo para makatapos ako ng college, ma? Tanong ko. Camila, hindi ko gusto yan lumalabas sa bibig mo, ha? Sa tingin mo ba ay gusto ko na nagpapagamit sa iba't ibang lalaki? Ang naluluhang tugon naman ni mama. Ma, hindi ka ba talaga pwede maghanap ng ibang trabaho? Yung marangal naman at pwede kong ipagmalaki, turan ko. Kahit elementary, hindi ko natapos. Sa tingin mo ay may tatanggap sa akin sa mga trabahong marangal ngayon? Isa pa, ito lang ang alam kong trabaho noon pa. Hindi ko rin sinabi na ipagmalaki mo ko. Ang gusto ko ay magawa ko ang responsibilidad ko sa iyo bilang nanay mo. Maintindihan mo rin ako kapag naging nanay ka na, paliwanag pa ni mama. Hindi ko pa naiintindihan ang side ni mama dati, Papa Dudut. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit ako nabubuli noon. At kung bakit hindi ako nagkaroon ng kaibigan. Pakiramdam ko kasi iniiwasan ako ng lahat, Papa Dudut. Balik tayo sa naging boyfriend ko. Itatago ko siya sa pangalan na Benjo. Okay naman si Benjo noong una. Napapakilig niya ako at madalas ay magkasama kami sa school kapag wala kaming klase. Isang umaga sinabihan ako ni Benjo na gusto niya akong masolo. Nasa school kami noon. Ang gusto niya ay magkating kami at pumunta sa bahay nila. Wala raw tao sa bahay nila kaya pwede kaming tumambay doon. Ayoko nung una pero pinilit ako ni Benjo. Sabi pa niya ay chance na raw namin yon para makapag-bonding ng walang ibang tao. Dahil sa pressure ay pumayag ako. Tumakas kami ni Benjo sa school at dumaan kami sa likod ng eskwelahan. May isang puno kasi na malapit sa pader at iyon ang una naming inakyat para makarating kami sa itaas ng pader at saka kami tumalon papalabas. Pumunta kami ni Benjo sa bahay nila at totoo nga na walang tao roon. Nang ayain ako ni Benjo sa kwarto ay kinabahan ako. May idea na ako sa pwedeng mangyari. Pero sabi ni Benjo ay matutulog lamang kami. Sa takot ko na baka magalit siya sa akin ay sumama na ako sa kanya sa kwarto. May part ng utak ko na nagsasabi na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit nagstay pa rin ako. Habang magkatabi kami ni Benjo sa kama ay naging mapusok siya. Hinalikan niya ako sa labi at tinaas niya ang blouse ko. Benjo, ayoko, tutol ko. Bibilisan ko lang, promise, ang sabi pa ni Benjo. Ayoko, sabi. Saka bata pa tayo, hindi pa natin dapat ginagawa to. Patuloy kong pagtutol. Natatakot ka ba na baka mabuntis ka? Akong bahala, may alam akong paraan. Pilit pa ni Benjo. Hindi ka ba marunong makaintindi? Ayoko nga, aalis na lang ako. Turan ko. Kung makaayaw ka naman, parang hindi ko naman alam kung anong trabaho ng nanay mo. Singhal pa ni Benjo. Natigilan ako at doon ko na-realize kung gaano kababa ang tingin ni Benjo sa akin. Ang nasa isip niya pala ay madali akong makuha porket anak ako ng isang prostitute. Nagalit ako kay Benjo. Nakipag-break ako sa kanya at umalis na ako sa bahay nila. Iyak ako ng iyak habang naglalakad ako pa uwi ng bahay at namumugto ang mga mata ko. Pagdating ko sa amin at nakita yon ng nanay ko. Nag-alala niyang tinanong kung bakit ako umiiyak pero hindi ko siya sinagot. Napakasama ng loob ko kay mama. Siguro kung ibang trabaho niya ay hindi ko mararanasan ang ganon, Papa Dudut. Akala ko, sa pakikipaghiwalay ko kay Benjo ay tapos na ang problema ko sa kanya. Pero hindi pa pala. Ipinagkalat ni Benjo sa mga kaibigan niya na may nangyari sa amin kahit nawala. Kumalat ang kwentong yon sa eskwelahan at mas lalo akong pinandirihan ng lahat. Nadagdagan pa ang hindi totoong kwento na binayaran daw ako ni Benjo kapalit ng pagsiping ko. Ang tingin nila tuloy sa akin ay kagaya ako ng nanay ko na nagpapabayad. Hindi ko na sinubukang ipagtanggol ang sarili ko. Nayaan ko na lamang ang mga tao na isipin ang gusto nilang isipin tungkol sa akin. Kahit ano naman kasi ang sabihin ko at itanggi ko na hindi totoo ang sinabi ni Benjo ay hindi pa rin sila maniniwala sa akin. Ang tingin nila sa akin ay bayaran at hindi ko na yon mababago.
Sinabi ko sa sarili ko na alam ko ang totoo at iyon ang importante. Magsasayang lang ako ng laway kung ipapaliwanag ko pa ang sarili ko. Fourth year high school na ako ay ganun pa rin ang trabaho ng nanay ko. Naisipan ko na magtrabaho kaya nag-apply ako sa isang karinderya. Ako yung nagbibigay ng mga order ng mga kumakain. Ginawa ko yon tuwing Sabado at Linggo. Gusto ko kasing gamitin ang weekend sa pagkita ng pera. Hindi man malaki ang kita ko roon ay ayos lang, at least nagkakaroon ako ng pera na pinaghirapan ko. Tutol si mama sa pagtatrabaho ko tuwing weekend, Papa Dudut. Ang sabi niya, kaya nga siya nagtatrabaho ay para hindi ko na kailangang magtrabaho habang nag-aaral ako. Hindi ko gusto na nagtatrabaho ka sa karinderya, Camila. Mataas ang pangarap ko para sa iyo, ang sabi ni mama sa akin. Mas okay nang sa karinderya ako magtrabaho kaysa sa bar, ang sabi ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na ginagawa kong lahat, di ba? Kasi ayoko matulad ka sa akin, ang sabi pa ni mama. Hindi ko naman talaga pinangarap na maging kagaya mo. Hindi ako magiging isang katulad mo. Walang galang kong sabi kay mama. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita kong umiiyak si mama nang dahil sa akin. Hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi ko. Aminado ako na nasasaktan siya sa sinasabi ko pero hindi ako na-guilty sa nagawa ko. Papadudot matigas pa ang puso ko ng time na yon. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sa pagtatrabaho ko sa karinderya ay nakilala ko si Dindo. Truck driver siya at doon siya kumakain sa karinderya kung saan ako nagtatrabaho. Nasa 30s na siya noon at napapansin ko na palagi siyang nakangiti sa akin at tinatanong pa niya kung ano ang pangalan ko. Dahil sinabihan ako ng may-ari na maging mabait sa mga kumakain ay sinabi ko ang pangalan ko kay Dindo. Ramdam ko na may gusto si Dindo sa akin. Pero dahil alam ko na mas matanda siya sa akin ay hindi ko siya pinapansin. Pero dahil sa palagi akong binibiro ni Dindo, ay nahulog na ako sa kanya, Papa Dudut. Una ang araw ko kapag nakikita ko siya at nakakausap kahit sandali lang. Dumating sa point na nanligaw na si Dindo sa akin. Kapag nagpupunta siya sa karinderya para kumain ay may dala siyang chocolate sa akin. Kung minsan ay bulaklak. Sa paglipas nga ng mga araw ay hindi ko na napapansin ang malaking agwat ng edad namin. 15 years old pa lamang ako ng time na yon, Papa Dudut. Kahit gusto ko na si Dindo ay pinigilan ko ang sarili ko na sagutin siya. Dahil alam ko na mapapagalitan ako ng nanay ko. Kaya lang ay mas naig pa rin sa huli ang sigaw ng puso ko at sinagot ko na si Dindo. Okay lang naman sa kanya na lihim ang relasyon namin. Natatakot din siya na mademanda kapag may nakaalam na nakikipagrelasyon siya sa isang minor de edad na kagaya ko. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Dindo nang walang nakakaalam. Hindi na rin ako nakapag-college kasi hindi talaga kaya ng nanay ko. Nagtatrabaho ako noon bilang isang service crew sa isang fast food restaurant. Palihim kaming nagkikita ni Dindo. At may ilang beses nang may nangyari sa amin. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Nabuntis ako ni Dindo. Napansin ko kasi na hindi ako nagkaroon ng menstruation ng 1 buwan. Ganon din sa sumunod na buwan, kaya bumili na ako ng pregnancy test para malaman ko kung buntis ba ako o hindi at positive nga ang naging resulta. Si Dindo ang una kong pinagsabihan kahit medyo natakot pa ako nung una. Buntis ka? Bakit hindi ka nag-ingat? May inis na tanong ni Dindo. Bakit ako lang ang sinisisi mo? 2 tayong gumawa nito. Bakit parang kasalanan ko pa? Ang naiiyak kong turan. Sa bagay, pasensya ka na, nagulat lang kasi ako. Pero wala dapat makaalam na buntis ka ha. Wala ka pang 18 at baka makulong ako. Ipalaglag mo ang bata, ang sabi pa ni Dindo. Nagulat ako sa sinabi ni Dindo, Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ang pagpatay sa anak namin ang maiisip niyang solusyon.
Maghahanap daw siya ng gagawa para i-abort ang baby namin. Kung ako ang tatanungin ay ayaw kong ipalaglag ang baby. Gusto ko siyang buhayin. Pero dahil sa sunod-sunuran ako kay Dindo ay pumayag ako sa kanya noong una. Mabilis na nakahanap si Dindo ng aborsyonista. Pumunta kami roon pero nang nandun na kami ay nakaramdam ako ng takot. Nakita ko kasi yung mga gagamitin sa akin at naisip ko na baka mamatay ako. Dindo, ayaw ko nang ituloy. Uuwi na ako sa amin. Natatakot kong sabi. Ngayon ka ba ba atras kung kailan nandito na tayo? Ang sabi pa ni Dindo. Natatakot ako sa kakasalanan sa Diyos to, hindi ba? Ang sabi ko. Mas matakot ka kapag nakulong ako. Makisama ka na lang, Camila. Kapag hindi mo pinalaglag ang batang yan, hihiwalayan kita. Pananakot pa niya sa akin. Di hiwalayan mo. Ayoko maging mamamatay tao. Anak ko ang gusto mong mawala. Matapang kong sabi kay Dindo at iniwanan ko na siya. Masakit para sa akin na nakipaghiwalay sa akin si Dindo. Pero ayoko ring gawin ang gusto niya kaya mas mabuti pa nga ang ganon, Papa Dudut. Nag-decide na rin ako na sabihin kay Mama na buntis ako. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon. Nang umuwi na ako sa bahay ay sinabi ko kay Mama ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nasaan na naman yan? Galit na tanong ni Mama. Wala na kami. Gusto niya na ipalaglag ko ang bata. Nakipaghiwalay siya nang hindi ako pumayag. Sagot ko. Galit na galit si Mama sa akin. Sinabunutan at sinampal niya ako ng paulit-ulit. Hindi raw siya nagkulang ng paalala sa akin pero hindi ako nakinig sa kanya. Magagaya raw ako sa kanya na pinalaki ang anak ng walang ama. Inasahan ko na susuportahan ako ni Mama pero kabaligtaran ang nangyari. Nagalit at sinaktan pa niya ako. Sobra ko nagalit sa kanya at dinamdam ko ng sobra ang ginawa niya sa akin, Papa Dudut, kaya isang desisyon ang naisip ko at yon ay ang lumayas na lamang sa bahay. Ang lakas ng loob ko kasi feeling ko ay kaya kong mabuhay nang wala si Mama sa tabi ko. Nakaya nga niya akong palakihin nang siya lamang, kaya alam ko na kaya ko ring gawin yon. Ang ipinangako ko lang sa sarili ko noon ay hindi ako magiging kagaya ni Mama na isang pokpok. Tinawagan ko si Dindo para sana humingi ng tulong sa kanya. Naisip ko na baka maawa siya sa akin at panagutan pa rin niya ako at ang anak niya sa akin. Dindo, tulungan mo ako, magbalikan na tayo. Alis ako rito sa amin. Ayoko na rito. Umiiyak kong pakiusap kay Dindo. Hindi ba ang sabi ko sa iyo kapag hindi mo sinunod ang gusto ko ay wala na tayo? Bakit tinatawagan mo pa ako? Inis na sagot niya. Dindo naman, maawa ka naman sa akin at sa anak mo. Sasama na lang ako sa iyo. Wala akong ibang mapupuntahan. Patuloy kong pakiusap. Sa huli pumayag si Dindo at nagkabalikan kami. Siguro'y naisip niya rin na mali na patayin namin ang aming anak. Ang sabi ni Dindo kung gusto ko ay doon muna ako sa bahay ng pamilya niya. Pero malit lang daw ang bahay nila. Kaya kailangan kong magtiis. Wala na akong choice kaya pumayag ako. Isa pa ang nasa isip ko ng time na yon ay ang makaalis na sa poder ng nanay ko. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong mabuhay kahit nawala siya sa tabi ko. Nagtagumpay ako sa pag-alis sa bahay nang hindi nalalaman ni Mama. Nagkita kami ni Dindo at napansin ko na kahit nagkabalikan kami ay inis pa rin siya sa akin. Nasabi na raw niya sa pamilya niya na nakabuntis siya. At alam na rin na doon muna ako titira sa kanila. Natakot ako kasi hindi ko alam ang ugali ng pamilya ni Dindo pero kailangan kong gawin ang lahat. Para makisama kasi kung hindi ay wala akong mapupuntahan. Nang ipakilala ako ni Dindo sa pamilya niya ay naramdaman kong hindi ako gusto ng nanay niya na si Ami. Hindi man lang niya ako binati at hindi niya tinanggap ang pagmano ko sa kanya. Araw-araw ay pinaparamdam ni Ami sa akin na hindi ako welcome sa bahay nila. Kaya ilang ako sa pagkilos ko sa bahay nila. Madalas ay wala si Dindo sa bahay nila dahil sa trabaho nito.
Kapag wala si Dindo ay wala akong makausap kaya natuto akong makipagkaibigan sa mga kapitbahay. Kapag naiinip ako ay nagpupunta ako sa kanila at doon ako tumatambay, wala akong kalam-alam na minamasama pala ni Ami ang ginagawa ko na yon, Papa Dudut. Hoy Camila, nangapitbahay ka na naman. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na kapag nasa ibang bahay ka ay dapat tumutulong ka sa mga gawain? Mataray na sabi ni Ami. Tita, kakatapos ko lang pong maglaba kanina bago ako nagpunta sa kapitbahay, ang sabi ko. Bakit? Yun lang ba ang pwedeng gawin dito sa bahay? Napakarami pa, turan pa ni Ami. Hindi po kasi ako masyadong nagpapagod kasi buntis po ako. Magalang na katwiran ko. Ang arte mo. Nung buntis nga ako, nag-iigib pa ako ng tubig. May nangyari ba sa akin? Ang sabi ni Ami. Halos araw-araw ay nakakatikim ako ng pagtataray ni Ami, Papa Dudut. Dumating ako sa point na gusto ko nang umalis sa bahay nila. Pero wala akong lakas ng loob na gawin yon. Wala akong ibang mapupuntahan at ayaw ko namang bumalik kay Mama dahil hanggang sa sandaling yon ay galit pa rin ako sa kanya dahil sa pagsigaw at pananakit niya sa akin. Hindi ko rin alam kung hinahanap ba ako ni Mama. Naisip ko na baka nga masaya pa siya na naglayas ako kasi sarili na lamang niya ang iisipin niya. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumagot kay Ami pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ako ang dapat na magpakumbaba kasi nakikitira lamang ako doon. Sinabi ko kay Dindo na baka pwedeng bumukod kami pero ang sabi niya ay wala siyang pera para kumuha kami ng apartment o kahit murang paupahan. Nag-iipon nga raw siya para sa panganganak ko. Sinisipan niya ako at kung ipinalaglag ko na raw sana ang anak namin ay wala kami sa ganong sitwasyon. Lumaki na ang tiyan ko at nahihirapan na akong kumilos pero dahil sa ayaw kong masabihan ako ni Ami na tamad ay panay pa rin ang paggawa ko ng gawaing bahay. Minsan lang ako makakapag-check up dahil palaging sinasabi ni Dindo na wala siyang pera. Naintindihan ko siya kasi nagbibigay din siya ng pera sa pamilya niya. Habang buntis ako ay may kakaiba akong napansin kay Dindo. Madalas ay hawak niya ang cellphone niya. Mas lalo siyang hindi umuuwi kapag tinatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot. Ang lahat ng iyon ay naging dahilan para magkaroon ako ng hinala na meron siyang ibang babae. Ilang beses habang hawak ni Dindo ang cellphone niya ay inagaw ko yon sa kanya. Nagkahabulan pa nga kami at galit na galit si Dindo sa akin. Nabasa ko na meron siyang kalandian sa cellphone niya kaya napatunayan ko na tama pala ang hinala ko. Hayop ka? Buntis na nga ako, gumagawa ka pa ng kalokohan? Umiiyak kong sigaw kay Dindo. Sa totoo lang, hindi na kita mahal, Camila. Naawa lang ako sa iyo. Ikaw naman ang nakipagbalikan sa akin, hindi ba? Kahit ayaw ko na? Pasigaw niya sa akin. Napakawalang iya mo. Nagsisisi na ako na binilikan pa kita, nagpakatanga ako. Ang sabi ko na may kasamang pang sisisi. Kahit nalaman ni Ami ang issue na yon ay wala man lang siyang ginawa. Hindi niya kinausap si Dindo at parang masaya pa siya na niloloko ako ng anak niya. Pakiramdam ko ng panahon na yon ay mag-isa na lamang ako. Wala akong kakampi at naisip ko nang bumalik sa mama ko pero mas nanaig pa rin sa akin ng pride. Wala akong choice kundi ang magtiis na manirahan sa bahay ni Dindo habang hinahayaan ko siyang lokohin ako. Naging martir ako ng time na yon alang-alang sa anak ko. Siya na lamang ang pinagkukuhaan ko ng lakas, Papa Dudut. Masakit para sa akin na may ibang babae si Dindo. Akala ko porket isinama niya ako sa kanila ay magiging okay ang lahat. Pero nagkamali ako. Mas lalo pang lumala ang mga pasanin ko. Siguro nga'y karma ko na yon dahil sa naging trato ko dati sa sarili kong ina. Nang mga anak ako ay ang kapitbahay namin ang nagdala sa akin sa ospital. Wala kasi noon si Ami at si Dindo. Yung tatay ni Dindo ay nasa trabaho. Puro mga batang kapatid ni Dindo ang kasama ko sa bahay at alam ko
na hindi ko sila pwedeng asahan na dalhin ako sa ospital. Kaya kahit sobrang sakit ng tiyan ko ay nagpumilit akong lumabas ng bahay para humingi ng tulong sa kapitbahay. Safe kong nailabas ang baby girl namin ni Dindo. Dinalaw ako ni Dindo sa ospital at imbes na matuwa ay nagalit pa siya sa akin. Saan tayo kukuha ng pambayad dito sa ospital? Ubus na ang ipon ko, buwisit. Ang naiinis na sabi pa ni Dindo sa akin. Buwisit? Sa tingin mo ginusto kong manganak nang wala kang ipon? Saka sabi mo nag-iipon ka ng pera para sa panganganak ko. Nasa na ang sinasabi mong ipon? Naubos na ba sa babae mo? Inis kong sabi. Tumahimik si Dindo, alam kong guilty siya. Ginawan pa rin ni Dindo ng paraan para makalabas kami ng anak ko sa ospital. Nang nasa bahay na ulit kami ng pamilya niya ay hindi pa rin naging maganda ang trato ng nanay ni Dindo sa akin. Umaasa ako na tutulungan niya ako sa pag-aalaga ng apo niya pero hindi. Hinayaan niya akong mag-isa na mag-alaga sa baby ko, Papa Dudut. Alam ko na patuloy pa rin si Dindo sa pambababae niya. Nang 3 buwan na ang anak namin, ay hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Gabing-gabi na kasi ay wala pa rin si Dindo at ang alam ko ay uuwi siya ng araw na yon. Hindi ako mapakali, hindi ko rin magawang matulog. Nasa sala ako at panayang silip ko sa bintana para malaman kung parating na ba si Dindo. Sa pagsilip ko sa bintana ay nakita ko si Dindo na may kasamang babae. At naghalikan pa sila sa labas ng bahay. Hindi ko napigilan ang sarili ko at galit na galit akong lumabas. Sinugod ko silang dalawa at pinagsasampal ko si Dindo at sinabunutan ko yung babae niya. Pinagmumura ko silang dalawa. Alam ko naman na niloloko ako ni Dindo pero iba pala kapag nahuli mo na ng harap-harapan. Ipinagtanggol ni Dindo ang babae niya at sinabihan pa niya ako na iskandalosa. Pinalis na niya ang babae at sa loob ng bahay ay tuloy pa rin ang pagsasagutan naming dalawa. Dahil sa ingay namin ay nagising na sina Ami. Ano ba yung bunganga mo, Camila? Napakaingay mo, singhal ni Ami sa akin. Si Dindo po kasi, nahuli ko na may kahalikan na babae sa labas. Sumbong ko. Bakit kasi nandito ka pa? Sinabi na sa'yo ni Dindo na hindi ka na niya mahal, hindi ba? Ikaw lang ang nagpupumilit sa sarili mo sa kanya. Turan pa ni Ami. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ami. Inakala ko na sa pagkakataong yon ay ako ang kakampihan niya, babae rin siya, sana man lang ay naintindihan niya ako. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanila, Papa Dudut, pero nasa utak ko na hindi na maganda kung mananatili pa ako sa bahay na yon. Baka mabaliw ako kapag nagtagal pa ako doon. Kaya naman nagdesisyon akong umalis na sa poder ni na Ami. Kinabukasan ay nag-impake na ako. Hindi na ako nagpaalam kay Ami at umalis na ako kasama ang aking anak. Wala akong alam na mapupuntahan pero mas gugustuhin ko pang sa kalye matulog at ang anak ko kesa sa nandun ako sa bahay nila Dindo. May kaunting pera naman ako kahit papaano at malakas ang loob ko na gawin yon. Sa mga unang araw ay sa kalye kami natutulog ng anak ko. Naghahanap ako ng trabaho habang dala ko ang baby ko. Natanggap naman ako sa isang karinderya. Ganong trabaho ang kinuha ko dahil may experience na ako sa ganon. Pumayag naman ang may-ari na sa mismong karinderya muna ako manirahan habang wala pa akong nahahanap na murang paupahan. Nagtrabaho ako habang inaalagaan ko ang anak ko. Masaya na ako sa ganong buhay, ang importante ay kasama ko ang baby ko. Hindi ko na rin sinubukan na kontakin pa si Dindo para humingi ng sustento. Alam ko na magbibigay siya pero pagsasalitaan muna niya ako ng masakit. Ayaw ko nang maranasan ng ganon. Mas mabuti pang mag-isa kong palakihin ang anak ko. Doon ko rin na-realize ang hirap ni Mama sa pagpapalaki sa akin nang siya lang mag-isa, Papa Dudut. Hindi nga pala talaga biro yon. Lalo na at hindi ka mayaman at wala ka ring tinapos. Makalipas ang ilang buwan ay nakapag-ipon na ako kahit papaano ng pera para makaupa kami ng anak ko sa isang mumurahin na paupahan. Hindi ako pwede sa boarding house dahil may kasama akong baby. Makakaistorbo siya sa ibang tenant kapag umiiyak siya.
Kaya pikit mata na ako sa pagkuha ng apartment pero mura lamang naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nakasurvive kami ng anak ko kahit sobrang hirap at wala akong katuwang sa pagpapalaki sa kanya. May isang beses na may babaeng kumausap sa akin habang nagtatrabaho ako sa karinderya. Suki na siya roon at doon siya palaging kumakain ng almusal. Anak mo ba yung baby na yan? Tanong sa akin ng babae na nagpakilala na si Mara. Opo, matipid kong sagot. Nasaan ang tatay? Tanong ni Mara. Wala po, nilayasan ko po at wala rin namang kwenta. Nakatawa ko pang sabi. Marami talagang walang kwentang lalaki sa mundo, no? Malas mo at natapat ka sa isa. Pero maiba ko. Alam mo maganda ka. Bakit hindi mo pagkakitaan niyang ganda mo? Total wala ka palang asawa. Sabi pa ni Mara. Tinanong ko si Mara kung ano ang pagkakakita ng sinasabi niya. Yun pala ay dancer sa club kung saan siya nagtatrabaho. Pwede rin daw akong magbenta ng laman kung gusto ko kasi malaki ang kikitain ko sa ganon. Tinanggihan ko ang offer ni Mara nang malaman ko ang trabahong sinasabi niya. Ganon kasi ang trabaho ng nanay ko at nangako ako na hindi ako magiging ganon, Papa Dudut. Pero ang sabi ni Mara, kapag nagbago ang isip ko ay sabihan ko agad siya. Hindi sumagi sa isipan ko na tatanggapin ko ang trabaho na inoffer ni Mara. Mas gugustuhin ko pa na kahit maliit ang kita, basta huwag ko lang gamitin ang katawan ko para kumita ng malaking pera. Kaya lang parang hiningi na rin ang pagkakataon na maging kagaya ako ng nanay ko, Papa Dudut. Bigla kasing nagkasakit ang anak ko at kinailangan ko siyang dalhin sa ospital. Bumali ako sa amo ko sa karinderya pero napunta lamang yon sa gamot. Araw-araw ay parang lalong lumalala ang lagay sa ospital ng anak ko. At natakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Umiral pa rin ang pride ko ng sandaling yon. At hindi ako humingi ng tulong kay Dindo at sa nanay ko. Sinabi ko sa sarili ko na walang pwedeng asahan kundi ang sarili ko lamang. Pinilit kong humiram ng pera ngunit hindi ganong kalaki ang aking nahiraman. Doon ko na naisip ang offer ni Mara sa akin. Nang kumain ulit si Mara sa karinderya ay sinabi ko na baka mabibigyan niya ako ng one-time na racket. Yung isang beses ko lang nagagawin. Hindi ko rin kasi kayang magtrabaho ng matagal sa club. Alam ko kahit na isang beses ko lang yung gagawin ay kagaya na rin ako ng nanay ko. Ako rin mismo ang bumali sa sinabi ko dati. Tamang-tama raw ang paglapit ko kay Mara. May isang lalaki raw na medyo may edad ang naghahanap ng bagong mukha. Nagsasawa na raw kasi ito sa mga babae sa club. Isang gabi lang daw yon at malaki raw ang pagbabayad na gagawin. Pumayag ako para sa anak ko, Papa Dudut. Pagkatapos daw ng service na gagawin ko sa lalaki ay saka ako babayaran. Hahatian ko raw siya ng bayad. Kinagabihan ay nagpunta ako sa hotel kung saan ay naroon ang isang matandang lalaki. Habang hinahalikan na ako ng lalaki ay biglang nagbago ang isip ko at ayoko nang ituloy. Sorry sir, pero ayoko na. Aalis na lang po ako. Hindi ko po ito kayang gawin. Umiiyak kong sabi. Pero magbabayad ako, magkano ba ang gusto mo? Tanong ng lalaki. Hindi po talaga, hindi ko kaya. Nagawa ko lang ito dahil nasa ospital ang anak ko. Pasensya na po talaga. Turan ko. Tinawagan ko si Mara nang makaalis ako sa hotel. Galit na galit siya sa akin nang sabihin ko na hindi ko tinuloy yung sa lalaking ibinigay niya sa akin. Malaking customer daw nila yon sa club at baka dahil sa ginawa ko ay mawala yon sa kanila. Humingi na lamang ako ng sorry sa kanya. Pagdating ko sa apartment ay awang-awa ako sa sarili ko. Hindi ko akalain na darating ako sa point na hahayaan kong ibenta ang katawan ko, kagaya ng nanay ko. Mas lalo kong na-realize na sa isang ina ay lahat ay gagawin niya para sa kanyang anak. Mas lalo ko lang naintindihan ng nanay ko sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Tinawagan ko ang mama ko at naramdaman ko kasi na lugmok na ako at siya na lamang ang taong makakatulong sa sitwasyon ko.
Sinabi ko sa kanya na may sakit ang anak ko at kailangan ko ng pera para maipagamot ang aking anak. Wala namang pagdadalawang isip na sinabi ni mama na tutulong siya. Sinabi ko kung nasa ang ospital ang anak ko at nangako siya na gagaling ang aking anak. Nang magkita kami ni mama sa ospital ay hindi niya ako pinagalitan. Niyakap niya ako at siya pa ang humingi ng tawad sa akin dahil alam niya raw na ang ginawa niya sa akin na pananakit ang dahilan kung bakit ako naglayas. Kinuwento ko naman kay mama ang lahat ng nangyari sa akin at awang-awa siya sa akin. Mabuti raw at hindi ko tinuloy ang pagbibenta ng katawan ko dahil ayaw niyang maging kagaya ko siya. Sa tulong ng nanay ko ay nabayaran namin ang bills namin sa ospital. Sa bahay namin na rin kami umuwi ng anak ko at tinulungan ako ni mama sa pagpapalaki sa kanya. Ayaw kasi ni mama na maranasan ko ang naranasan niya na walang tumulong sa kanya noong nanganak siya sa akin. Tumigil na rin si mama sa pagtatrabaho bilang prosti. Ayaw niya raw na makita ng apo niya na ganon ang trabaho niya. Ang ginawa namin ni mama ay nagtinda kami ng lutong ulam. Total ay may talent naman si mama sa pagluluto. Hindi man ganong kalaki ang kita, at least masasabi naming marangal yung paraan upang kumita. Ngayon ay okay na ang relasyon namin ni mama. Naging close kami sa isa't isa. At hindi na siya bumalik pa sa dati niyang trabaho. May boyfriend na rin ako sa ngayon at tanggap niya ang anak ko at ang past ko. Sana lang talaga ay siya na ang nilaan ng Diyos para sa akin. Ngunit kung meron man akong pinakahihiling sa Diyos, sa ngayon, yon ay ang bigyan pa niya ng mahabang buhay si mama. Gusto kong umangat sa buhay para makabawi ako sa nanay ko sa mga sakripisyo at hirap na naranasan niya dati. Deserve niyang maka-experience na maginhawang buhay at ang gusto ko ay ako ang magbibigay noon sa kanya. Lubos na gumagalang, Camila. Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak upang mabigyan ito ng maayos na buhay. Kahit pa isakripisyo niya ang sariling kahihiyan. Kaya kung nakikita mo na ginagawa ng magulang mo ang lahat para sa iyo, i-appreciate mo siya. Nangungutang ba sila? Humihingi ng pabor sa ibang tao para lamang maitawid ang pangangailangan mo? Maswerte ka dahil meron kang nanay o tatay na handang gawin ang lahat para sa iyo. Tunay na maintindihan lang ng isang anak ang mga life choices ng kanyang magulang kapag naging magulang na rin. At nasa sitwasyon na siya na kagaya ng kanyang magulang. At sa huli talikuran ka man ng napakaraming tao. Ang magulang at pamilya mo pa rin ang sasalo sa iyo. Sila pa rin ang tatanggap sa iyo anuman ang pagkakamaling nagawa mo sa iyong buhay. Huwag niyo pong kalimutang suportahan sana ang Gianna Vlogs. Yan po ang aming personal vlogs. Ganon din po ang Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po. Isang magandang araw sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong award-winning na programa. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagahanga at listener. Sa katunayan pa nga ay regular commentator po ako sa inyong Papa Dudut Stories YouTube channel. Siya nga pala Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Daryl. 25 years old na ako sa ngayon at isang graduating college student at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang grocery. Daryl lang madalas nilang itawag sa akin dahil masyado daw maamo at napaka-inosente raw ng mukha ko. Mukhang santo, ika nga. Sabi nga ng iba ay mukha raw akong seminarista. Sa kabilang banda ay hindi naman sa pagmamayabang. Pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo ako. Sabi nila ay mukha raw akong artista. Minsan ay nagugulat lamang ako sa tuwing nagbubukas ako ng Facebook dahil santambak ako ng friend request at personal messages. Ako naman syempre magiliw na nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman kasi ako suplado, bagkus ay personal pa ako nagpapasalamat sa kanila dahil sa paghangang ibinibigay nila sa akin.
Papadudot, simula pa lamang na magkamalay ako, alam ko na isa akong lalaki. In short, straight. Mabilis akong humanga sa mga babae. Although maraming nagsasabi na mukha raw akong santo, kabaliktaran ako ng nakikita nila. Isa akong wild at liberated man. Siguro'y nagagawa ko ito dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Wala namang pakialam sa akin ng tsuhin at tatay-tatayan ko. Sa maniwala ka o hindi, papadudot, I lost my virginity at the age of 13 sa isang 27 years old na babae. Well, eksperimento lamang naman ang lahat. Dahil na rin siguro sa curiosity. Simula noon ay marami na akong nakaromansahang mga babae at sa edad kong ito, hindi ko na sila mabilang pa. Ewan ko ba kung sakit ba ito sa pag-iisip pero hindi nakukumpleto ang araw ko hanggat hindi ako nakikipagtalik. Sa puntong ito, papadudot, hindi na ako nagmamalinis at inaamin ko sa inyo ngayon na dati akong voyeur o exhibitionist. Sa katunayan nga ay naging bida na ako sa isang skandal pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ay masaya ako sa aking ginagawa, papadudot. Pero sinubok ng tadhana ang pagkalalaki ko. Nang tumungtong ako ng second year ay nakilala ko ang isang assistant professor na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Edwin. Siya ang tipo ng lalaking kinakalokohan ng mga kolehiyala. Gwapo kasi ang professor ko na yon. Matangkad, mistiso at maganda ang tindig at pangangatawan. Nakakatunaw din siyang tumitig at higit sa lahat ay pamatay ang kanyang ngiti. Dahil doon ay humanga ako ng husto kay Sir Edwin. Nagsimulang gumulo na rin ang isipan ko dahil sa isang iglap. Bigla akong nagkagusto sa lalaki. Hindi naman ako bakla dahil marami akong nakikitang lalaki na mas gwapo pa kay Sir Edwin at mas maganda ang katawan. Pero dead malang ako. Pero hetong si Sir Edwin, iba ang dating niya sa akin. Hindi lang basta paghanga ang nadama ko, kundi pagnanasa. Sa kabilang banda dahil sa pagnanasang iyon kay Sir Edwin, ay inalam ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. May nasaga pa nga akong chismis na isa raw pedophile si Sir Edwin at binabata raw niya ang mga natitipuhan niyang estudyante. Pero hindi ako naniniwala sa mga chismis laban sa kanya. Dahil kung titignan si Sir Edwin ay isang kagalang-galang na professor. Samantala dahil sa mga lihim kong aktibidades ay tuluyan kong napabayaan ang pag-aaral ko, lalo na sa subject ni Sir Edwin. Kaya hindi ako nagtaka nang matapos ang midterm ay lagapak ang grades ko sa kanya. Dahil doon ay kinausap ako ni Sir Edwin isang araw. Dumarami ang mga absent mo sa klase, Daryl. Kung pumasok ka man, lagi kang late. Although wala naman akong problema sa iyo kung talino ang pag-uusapan, pero dahil sa madalas mong pag-absent, you always missed my quizzes, recitation and homeworks. Kung sa ibang professors mo ginawa yan, matagal ka na siguradong drop sa subject nila. Reklamo sa akin ang aking guro. Sorry po Sir Edwin, sagot ko. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya dahil sobra akong nahihiya sa kanya. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Usisa sa akin ni Sir Edwin. Halata sa kanyang boses na concerned siya sa akin. Pasensya na po kayo sa akin. Meron lang po kasi akong pinagdaraan ng problema kaya po ganito ang performance ko sa mga subject ninyo. Pagtatapat ko.
You know what, Mr. Santos, kahit na may problema ka sa buhay mo, still may obligasyon ka pa rin na dapat gawin. At heto yon, ang mag-aral ng mabuti. Sa totoo lang ay naahawa ko sa mga magulang mo dahil ang laki-laki ng tuition fee mo. Tapos nagbabagsak ka lang ng subjects. I'm sorry Mr. Santos kung nasasabi ko ito sa iyo pero sana'y gumising ka. College is not a joke after all. Pangaral niya sa akin. I already computed your midterm grades and guess what? Your midterm grade is 57. Para makakuha ka ng 75 na grade sa final, kailangan mo makakuha ng pre-final grade na 93. Kakayanin mo ba yon? Napakataas naman po yata ng kailangan kong grade para makapasa sa inyo, ang sabi ko. Imposibleng maka 93 ako sa pre-final grade dahil hindi naman ako ganong katalino. Wala tayong magagawa Mr. Santos, I'm sorry. Sa pagkakataong yon Papa Dudut ay hindi ko napigilang umiyak. Sir, ayaw ko pong bumagsak. Ayaw mo palang bumagsak bakit ka nagpabaya sa pag-aaral mo? Sabi sa akin ni Sir Edwin. Pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. Sir, kahit po mag-special project na lang po ako sa inyo. Ipasa niyo lang po ako sir. Nakikiusap po ako. Mananagot po ako sa tatay ko kapag nalaman niyang bumagsak ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sir, nagkakamali po kayo, wala po akong bisyo. Nagkataon lang po na sunod-sunod ang problemang dumating sa akin. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko sa sakit tapos ang tatay ko ay naloko sa pyramiding scam. Namumroblema na po ako sa pambayad ng tuition fee. Bukod pa po doon ay may problema po ako sa trabaho ko sa grocery. At saka kakabreak ko lang po sa girlfriend ko. Pagtatapat ko, baka sakaling maawa sa akin si Sir Edwin. But the bottom line here is, kung may problema ka sa buhay mo ay huwag mong dalhin dito sa eskwelahan. I'm sorry pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na babagsak ka. Mukhang desidido na ang guro ko na ibagsak ako, Papa Dudut. Ngunit hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Sir, pakiusap. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Pangako po, hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral. Ayoko nang dumagdag pa sa problema ng tatay ko. Sir, gagawin ko po ang lahat. Ipasa niyo lang po ako. Sa pagkakataong yon ay napasulyap ako sa aking guro na noon ay parang nakangisi sa akin. Talaga? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Tanong niya sa akin. Opo sir, gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lang po ako sa subject ninyo. Tugon ko. Para ko sanang bigyan ka ng special project. Anyway, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka bukas sa condo unit ko at doon ko sasabihin sa iyo ang special project mo. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ang sabi ni Sir Edwin sa akin. Ano, pupunta ka? Opo, pupunta ako. Sagot ko. Papadudod sineryoso ko ang babala sa akin ni Sir Edwin kaya kinabukasan ay agad akong napalusob sa address na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko akalain na ang pagpunta ko doon ay siyang magpapabago ng aking pananaw tungkol sa aking hilig. Pagpindot ko sa doorbell ay naghintay pa ako ng halos 1 minuto. Ngunit nang buksan ni Sir Edwin ang pinto ay napalunok na lamang ako. Tumambad kasi sa akin ang hubad ngunit nakatapis na katawan ng aking guro. Lihim akong napahanga dahil hindi ko akalain na ganon pala kaseksi ang katawan ni Sir Edwin. Pasensya na Mr. Santos. Magsha-shower sana ako kaya ako nakatuwalya. Halika at pasok ka, sabi niya sa akin. Okay lang po sir, sagot ko habang palihim na namamangha sa aking nasasaksihan. Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng alak na maiinom. Nagkwentuhan at yun nga nakalimutan na niyang mag-shower. Straight ka ba o gay? Or bisexual? Diretsahang tanong niya sa akin. That time, kinabahan ako. Oo, alam kong straight ako pero pagdating kay Sir Edwin ay parang naguguluhan ako. Straight ako, sagot ko. Bakit parang hindi ka sigurado? O sisa sa akin ni Sir Edwin.
Sa ekspresyon ng mukha niya na pangisi-ngisi mukhang hindi siya naniniwalang straight ako. Kung straight ka, bakit napaluno ka habang nakatingin sa katawan ko? He teases me. I tell you Daryl, mas masarap pa rin ang feeling kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Anyway, I'm bisexual. Proud na wika ni Sir Edwin. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. At hindi ko rin ine-expect sa kanya na ganun siya kadiretsahan. Wala siyang pag-aalinlangan na aminin sa akin na isa siyang bisexual. I'm proud of that. Yun nga lang kapag nasa school ako ay tinatago ko. Alam mo na baka kasi masita ako ng mga pare sa eskwelahan ninyo at masisante ka agad. But you know, I'm planning to apply to another college or university after this semester. Dagdag pa ni Sir Edwin. Sir, ano po pala yung ipapaproject ninyo sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya para may iba ang topic. Hindi naman mahirap ang special project na ipapagawa ko sa iyo. Actually, hindi ka magpupuyat o magkakram. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lang kung ano ang gusto ko. Sabi niya pagkatapos ay hinawakan niya ang aking hita. At tumingin siya sa akin at tila nangaakit. Lalo akong napalunok nang gumapang ang kamay niya patungo sa aking maselang bahagi ng katawan. Sir, teka po, ano po bang gagawin ninyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. I suppose you know what I mean, Daryl. Sabi ni Sir Edwin sa akin bago niya inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Nung una ay parang hindi pa ako komportable. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin ako at gumanti ng halik sa aking pinakapaboritong guro. Daryl, don't worry. Everything will be alright. I promise ipapasa kita sa subject ko. Ipaubaya mo lang sa akin ang sarili mo. Bulong sa akin ni Sir Edwin bago niya tuluyang angkinin ang aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Yun kasi ang first time kong makipagromansa sa kapwa ko lalaki. At inaamin ko na nagustuhan ko yon. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang kasiyahan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa mga nakasiping kong babae. After all ay tama pala ang mga chismis na isa ngang pedophile si Sir Edwin. Mahilig siya sa mga bata niyang estudyante at isa na ako roon. Sa murang edad ko ay naranasan kong gaano pala kasarap mabuhay sa mundo. Thanks to my instructor dahil siya ang nagpaunawa sa akin noon. Samantala pagkatapos ng unang engkwentro ay muling naulit yon. Hindi lang isa kundi maraming beses kaming nagsama ni Sir Edwin sa isang kama. Doon ay nagsimulang hanap-hanapin na siya ng katawan ko. Sa madaling salita ay na-addict na ako sa kanya. Pero isang araw nang muli akong pumunta sa condo unit ni Sir Edwin ay nagulat na lamang ako nang magbukas ng pinto ang isang babae. Siguro'y matanda lang siya ng 1 o 2 taon sa akin. Pero ang nagpagulat sa akin ay bra at panty lang ang kanyang suot. Si Sir Edwin, nandyan po ba? Tanong ko sa babae habang iniiwasan ko siya ng tingin. Mahirap na baka isipin niyang binabastos ko siya. Oo, nandito si Edwin, sagot ng babae. Parang natatawa. Ano ka ba? Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi mo mabet ang mga babae? Beki ka ba? Diretsahan niyang tanong sa akin. Baka po kasi isipin ninyo na binabastos ko kayo kapag tumingin ako sa inyo. Magalang pero kinakabahan kong sagot. Halika, pasok ka. Aya sa akin ang babae pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pagkasara ng pinto ay muli siyang nagpatuloy. Estudyante ka ba niya? Opo, sagot ko. Kumakapo ka naman, parang lola na ang kaharap mo. Samantalang mukhang magkaedad lang tayo. Natatawang wika ng babae. Daryl ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga si Daryl, reply ko. Naikwento ka nga sa akin ni Edwin ang hot mong araw at masarap kasama sa kama. Tapos kwento pa nga niya sa akin na halos mabaliw siya sa last encounter ninyo. Diretsang kwento ng babae.
Ha? Ikinuwento niya yun sa'yo? Wika ko para akong biglang nahiya sa babae. Okay lang naman yun, Daryl, sabi ng babae. Anyway, estudyante rin niya ako. Nagpa-part-time siya sa university na pinapasukan ko. Pagkukwento pa nito. Kyra pala ang pangalan ko. Nice to meet you, Kyra. Nakangiting sabi ko naman. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Sir Edwin, ubot-ubad. At tulad ng inaasahan ay napalunok ulit ako. Napansin niyo ni Sir Edwin. Napapalunok ka na naman. Gusto mo na naman ba? Namula ang pisngi ko at sinubukang ibahin ang usapan. May dala akong pagkain para sa inyo, Sir Edwin. Sabi ko sabay lapag sa mesa ng aking daladala. Maya-maya ay nagbihis na si Kyra at pagkatapos noon ay agad ding umalis dahil tinetext na raw siya ng tatay niya. Siyempre kami na namang dalawa ang naiwan sa tirahan ng aking guro. Pampalipas ko lang si Kyra. Pagtatapat ni Sir Edwin. But don't worry, alam niya yon. Actually sa katulad niyang playgirl, wala sa kanyang salitang seryosohan sa pag-ibig. Dagdag pa niya. Ganun po ba? Mahina kong sabi. Kung magseseryoso man ako sa pag-ibig, gusto ko ikaw, Daryl. Pagpapatuloy niya. Halos mas speechless ako sa kanyang sinabi. Nakatitig lamang ako sa kanya habang siya ay mainit na hinawakan ang aking mga kamay. I love you, Daryl. Bulong niya sa akin bago siya nagpakawala ng mga nagbabagang halik sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay officially naging magkarelasyon na kami ni Sir Edwin. That point I realized na mahal ko na siya. Kaya upang patunayan ang pagmamahal ko sa kanya, ay binigay ko sa kanya ang buo kong katawan. Sinigurado kong hindi ako magkukulang sa kanya kaya lahat ng klaseng pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya. At ganoon din siya sa akin. Pero ang hindi ko namamalayan ay masyado akong sineryoso ang pag-ibig ko kay Sir Edwin. Simula na maging kami ay naging possessive ako sa kanya at madalas akong magselos tuwing may inaakit siyang babae o lalaki na mas bata o mas matanda sa akin. Maski nga si Kyra ay hindi ko na pinapupunta sa condo unit niya. On the other hand, inunawa na lamang ako ni Sir Edwin at madalas niyang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero sa isang relasyon ay hindi talaga may iwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Tulad na lamang isang araw habang duty ako sa grocery ay natanaw ko si Edwin na may kasamang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa. Nakaramdam ako ng insecurities dahil gwapo, matangkad at mas maganda ang katawan ng lalaking kasama ni Edwin. Papadudot aaminin kong nakaramdam ako ng matinding selos. At gusto kong sugurin at pagsusuntukin ang lalaki. Samantala tila natanaw ako ni Edwin kaya lumapit ito sa akin kasama ang lalaking kasama niya. Bakit hindi mo ako ipakilala sa kasama mo? Sino ba siya, Edwin? Usisa ko. Halatang nagsiselos ako noon ng mga oras na yon. Siya si Royce, estudyante ko sa college na pinapasukan ni Kyra. At saka may pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay. Ang sabi ni Sir Edwin sa akin, pagkatapos ay bumaling naman siya sa lalaking kasama. Royce, siya si Daryl, estudyante ko rin. Papadudot na inis ako sa pakilala sa akin ni Sir Edwin. Estudyante? Hindi man lang niya ako pinakilala bilang boyfriend niya. Halos nag-init ang pisngi ko sa sobrang selos. Tila nakahalata naman si Royce. Nagpaalam siya sa aking boyfriend. Sir Edwin, mauna na po ako. May pasok pa po kasi ako bukas ng umaga. Okay Royce, you may go now, mag-ingat ka. Sabi ni Sir Edwin sa lalaki bago ito umalis. Samantala hinintay na ako ni Sir Edwin sa grocery hanggang sa matapos ang shift ko. Muli niya akong dinala sa kanyang tirahan. Nagpaalam naman ako sa aking ama, hindi muna ako uuwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin ni Sir Edwin sa kanyang condo unit ay padabog akong umupo sa kanyang sofa. Ano nangyari sa iyo? Tanong sa akin ni Sir Edwin. Sino si Roy sa buhay mo? Diretsang tanong ko. Estudyante ko. Sagot niya.
Halatang may iniiwasan siyang mapag-usapan. Estudyante mo rin naman ako, hindi ba? Estudyante na lover mo. Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Sabi niya sa akin. Daryl, huwag mo namang pagselosan pa si Royce. Hindi kita ipagpapalit doon. Assurance niya sa akin. Sige, para mawala na ang pag-alinlangan mo, ipaparamdam ko ulit sa'yo kung gaano kita sinasamba, Daryl. Papadudot, nakakatawa man pero inaamin ko na nagselos talaga ako sa lalaking yon. Although ng mga panahong yon ay tiwala ko na hindi mangangaliwa si Sir Edwin, ay nakaramdam pa rin ako ng pag-aalinlangan. Lalo na't alam ko sa aking sarili na mas lamang si Royce kesa sa akin. At saka kung titignan sa mga kilos niya, mukhang mas agresibo siya sa sex kesa sa akin. Talo na ako pagdating doon, papadudot, kaya hindi ko maiwasang ma-insecure kay Royce. Sa kabilang banda ay palaging kinakampante ni Sir Edwin ang loob ko na kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit kay Royce. Siyempre agad naman akong naniwala dahil bakas ko naman sa kanyang boses ang sincerity na ako lamang ang mamahalin niya at wala nang iba pa. Ngunit kahit na anong gawin kong pagtitiwala kay Sir Edwin, ay hindi ko pa rin maiwasang pagdudahan siya. Napapansin ko kasi sa mga kinikilos niya noon na patuloy siya sa pag-flirt sa estudyante niyang si Royce. Labis akong nagwo-worry noon dahil sobra ko nang sineryoso ang relasyon namin ng professor ko. Papadudot, lalo pa akong nasaktan nang madiskubre ko sa cellphone ni Sir Edwin na nakikipagpalitan siya ng message sa messenger sa lalaking yon at ang sama pa, panay love quotes at personal messages na may I love you ang nababasa ko. Doon pa lang ay halos gumuho na ang mundo ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Sir Edwin. Pero sa halip na kumprontahin ang partner ko ay minabuti ko na lamang na kimkimin ito. Samantala isang gabi ay muli na naman akong natulog kasama si Sir Edwin. Pero that time ay tahimik lamang ako. Napansin niyo ng aking boyfriend kaya agad niya akong tinanong. Naninibago ako sa mga kinikilos mo, Daryl. May problema ka ba? Sa pagkakaalam ko wala ka namang bumagsak na subjects ngayong semester. Yung final grade mo sa akin is 86. Napabuntong hininga ko. Edwin, matanong ko lang. Ano ba ang kahulugan sa iyo ng pagmamahal? Tanong ko sa kanya. For me, love is what makes everyone happy. Sagot niya. Aaminin kong disappointed ako sa kanyang sagot. Yun lang? Tama naman ang sinabi ko, hindi ba? Kung walang pag-ibig, hindi magiging masaya ang pamumuhay dito sa mundo. Paliwanag pa ni Sir Edwin. Tahimik lamang ako. Hindi ako umiimik sa kanyang sagot, papadudot. Alam mo, Daryl, ang pagmamahal ay parang tubig. Tulad ng tubig, kapag wala ang taong mahal mo, mamamatay ka. Parang tubig ang taong mahal mo dahil nagpapaginhawa ito ng buhay. At kung kulang, mauuhaw ka at hahanap-hanapin mo siya. Hindi makukumpleto ang buhay at pagkatao mo kung wala ang taong pinakamamahal mo. Dagdag pa niya. Mahal mo ba talaga ako, Edwin? Seryosong tanong ko sa kanya. Teka, kailan ka ba naging emotero ha, Daryl? Oo, mahal kita. Ganyan din ba ang sinabi mo kay Royce? Sa pagkakataong yon ay sumeryoso ang mukha ni Sir Edwin. Ano bang gusto mong puntuhin? Pasensya na, Edwin, pero nakialam ako sa cellphone mo nung isang gabi. Nabasa ko lang naman ang mga palitan ng text ninyo ni Royce. And I found out na sobrang sweet ninyong dalawa. Well, alam ko na wala ako sa lugar upang magselos pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong selos sa mga lalaking nagiging malapit sa iyo. Lalo na't kapag wala ako. Edwin, hindi naman sa selfish ako o possessive. Pero natatakot lang ako na maging masaya ka sa iba at makalimutan mo kung paano kita pinasaya. Pag-amin ko sa kanya.
Okay, aamin na ako sa iyo. Royce is my pastime. Kahit kailan hindi ako naging seryoso sa lalaking yon. Maski din siya hindi seryoso sa akin. Reply niya sa sinabi ko. Sa pagkakataong ito may na-realize ako. Kung pastime mo si Royce, tiyak na pastime mo lang din pala ako. Bakit mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo kay Royce ha? Daryl? Daryl, iba ka kay Royce dahil mahal kita. At saka ano pa ba ang gusto mong ibigay sa iyo para mapatunayan ko sa iyo ang pagmamahal ko? Wika ni Sir Edwin. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang lumuha. Kaya ako palaging tinatanong sa iyo kung mahal mo ko. Dahil ayaw ko namang masaktan. Nasaktan ako sa breakup namin ni Diana noon. Ayaw ko nang dumating sa puntong masaktan ulit ako dahil iniwan ako ng taong minamahal ko ng lubos. Hinawakan ni Sir Edwin ang dalawa kong kamay. Bata ka pa, Daryl. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pag-ibig. Sabi niya sa akin. Oo, maaring bata pa ako pero kami ang mas madaling masaktan dahil sa kawalan namin ng kamalayan pagdating sa pagmamahal. Alam mo ba, nang mabasa ko ang mga palitan ninyo ng mensahe, lalo na ang pag-I love you ni Roy sa'yo, nasaktan talaga ako. Halos umiyak pa nga ako eh. Pero anong magagawa ko? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na hindi tumatagal ang ganitong relasyon. At hindi naman habang buhay kang sa akin na ibulalas ko sa kanya. Napabuntong hininga ang aking boyfriend. Please, don't make this situation worse, Daryl. Edwin, wag naman sanang ikaw ang magbibigay ng pait na yon sa akin. Hindi ko kakayaning mabigo ulit ako sa pag-ibig. Sabi ko sa kanya bago umalis ng kanyang tirahan. Pagbalik ko naman sa aking bahay ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra talaga akong nasaktan sa mga natuklasan ko kay Sir Edwin. Dahil doon ay halos ibaling ko na lamang sa alak ang lahat ng sama ng loob ko sa partner ko. Maraming ang nagsasabi na ang mga kasing edad ko ay kailanman ay hindi naging seryoso sa pag-ibig. Pero nagkamali sila. Sa ganong edad ay sineryoso ko ang pagmamahal ko kay Sir Edwin. No wonder halos mapariwara ako ng dahil sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa sobrang depression ay tuluyan ko nang napabayaan ang sarili ko. Nang mga panahong yun ay sinubukan kong gumamit ng bawal na gamot. Baka kasi sa pamamagitan noon ay makalimutan ko ang mga sakit na dulot ni Sir Edwin. Pero nagkamali ako. Bigla din akong natauhan sa tulong na rin ng Diyos at muli kong binangon ang sarili ko. Samantala napansin ni Sir Edwin ang mga pagbabago sa akin at agad siyang nag-worry. Doon ay ipinagtapat ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ko. Humingi naman kaagad ng tawad si Sir Edwin sa akin at inalo ako sa pag-iyak ko sa kanyang balikat. Pero nagpatuloy ang padating ng pagsubok sa aming dalawa ni Sir Edwin. Nang sumapit ang besperas ng Pasko, isa pangyayari ang nagpasakit lalo ng aking damdamin. Alas 6 pa lang ng gabi ay tumungo na ako sa condo unit ni Sir Edwin para ibigay sa kanya ang aking Christmas gift at syempre para mag-celebrate in advance ng Noche Buena. By 10 PM kasi ay uuwi na ako sa aming bahay para mag-celebrate naman ng Noche Buena kasama ang aking ama at mga kamag-anak. Excited akong nag-doorbell pero nang bumukas ang pinto ay tumambad sa akin si Royce na nakasuot lang ng trunks. Anong ginagawa mo dito? Una kong tanong sa kanya. Nagpa-party lang kami ni Sir Edwin. Daryl, halika. Pumasok ka. Sagot ni Royce sa akin. Nang isara ni Royce ang pinto ay lumapit naman si Sir Edwin na hubot-hubad. Edwin, bakit nandito si Royce?
usig ko sa aking boyfriend. Pero sa halip na si Sir Edwin, si Royce ang sumagot. Malakasin naming mag-celebrate ng Pasko habang alam mo na, nakahanda na nga yung video kami. Ano? Nasambit ko dahil sa pagkadismaya. Gusto mo join ka sa amin ni Sir? Ano, threesome tayo? Suhestyon pa ng damuhong si Royce. Sa puntong yon ay nagsalita na rin si Sir Edwin. Total Pasko naman Daryl. Halika't samahan mo kaming magsaya ni Royce. I'm sorry pero hindi ako baboy. Galit na sabi ko. Sumabay na rin si Royce sa pagkairita ko. Teka, ano bang problema mo Daryl? Buti pa nga at sinasama ka namin sir sa kasiyahan. So gusto ninyong palabasin ang utang na loob ko pa na isalin ninyo ako sa kababuyan ninyo? Kung ayaw mo diwag, sigaw ni Royce sa akin. At dahil sa napikon ako ay 2 suntok sa mukha ang inabot niya sa akin. Gumante rin si Royce ng suntok sa akin. Si Sir Edwin naman ang umawat sa aming dalawa. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away sa harapan ko. Galit na rin si Sir Edwin sa nangyari. Napansin ko namang tumulo ang dugo sa aking ilong. Nadali pala ito ng suntok ni Royce. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilang umiyak, Papa Dudut. Akala ko ba Edwin tayo lang dalawa? Akala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ako ginaganito? Daryl, we're just having fun, sabi naman ni Sir Edwin. Ganon? Fun lang ba sa'yo ang pag-ibig? Fun lang ba sa'yo ang sex? Pues hindi ako. Sigaw ko. Alam mo Sir Edwin, malaki ang paggalang ko sa'yo dati pero dahil sa eksenang ito, na-realize ko na hindi ka pala kagalang-galang. Wala kang karapatang husgahan ako Daryl. Galit na wika ni Sir Edwin. Papadudot halos humagulhol ako ng mga oras na yon dahil sa sobrang sakit. I'm sorry Sir Edwin, pero na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Iba ang pananaw natin sa pag-ibig. Alam kong hindi mo kaya na ako lang ang mamahalin mo. Kahit masakit sa akin, sige tatanggapin ko ang katotohanan yon. Sige Sir Edwin, aalis na ako. Pasensya na kayo at naiistorbo ko pa ang paglalampungan ninyo ng Royce na yan. Siya nga pala, heto palang regalo ko sa iyo. Merry Christmas. Goodbye. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago ko umalis ng kanyang condo unit. Papadudot yun na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Doon kasi tuluyang gumuho ang mundo ko. Paskong Pasko noon pero wala akong ginawa sa bahay namin kundi ang maggulong sa kwarto ko habang nag-iiyak magdamag. From there I realized na baka karma lang ang nangyari sa akin dahil naging mapaglaro ako sa pag-ibig noon. Simula ng eksenang iyon ay tuluyan nang nasira ang buhay ko. Napabayaan ko ng pag-aaral ko at tuluyang bumagsak sa mga grades ko na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-aaral. Nalango din ako sa bisyo tulad ng alak at bawal na gamot. Ginawa ko lang yon dahil masyado akong nasaktan sa mga ginawa sa akin ni Sir Edwin at gusto ko lang makalimot. Dumating din sa puntong nagtangka akong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigde. Pero nailigtas ako ng tatay-tatayan ko. Sa mga problema ko ay naging sandigan ko sa lahat ng problema ko ang tatay-tatayan ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa kasarian ko at sa relasyon namin ni Sir Edwin. Buti naman at naunawaan ako ng tatay-tatayan ko at sa halip ay binigyan niya ako ng payo. Tinulungan niya ako na muling makabangon sa pagkakadapa sa putikan. Noong unay nahirapan akong mabura sa isipan ko si Sir Edwin. Kahit na anong gawin kong pagkalimot ay aminado akong mahal ko pa rin ang lalaking yon. Hanggang sa muling nag-cruise ang landas namin ng one of those ni Sir Edwin na si Kyra. At dahil ako ang may trabaho sa amin at ako ang lalaki, nilibre ko si Kyra sa isang sikat na coffee shop. Doon ay nagkwentuhan kami at ipinagtapat sa akin ni Kyra na huminto siya ng pag-aaral kasi buntis siya. At ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Sir Edwin. Tinanggihan ni Sir Edwin ang anak namin at hindi raw niya kami pananagutan. Kwento sa akin ni Kyra na halos maiyak din dahil sa nangyari sa kanya.
Inamin din niyang minahal din niya si Sir Edwin pero nang magsawa ito sa kanya ay para siyang basahan na itinapon. Sa sobrang awa at konsensya na rin ay humingi ako ng tawad kay Kyra. Dahil alam kong ako ang dahilan kaya tinalikuran siya ni Sir Edwin. Hiwalay na kami ni Sir Edwin, ang sabi ko sa kanya. At ikinuwento ko nga sa kanya ang nangyari sa amin noong Pasko. Hindi ka na makikipagbalikan sa kanya? Usisa sa akin ni Kyra. Tumango lamang ako bilang tugon. Papadudot sa pamamagitan ni Kyra na-realize ko na hindi ko na dapat mahalin si Sir Edwin. Mas nararapat si Kyra dahil si Sir Edwin ang ama ng kanyang dinadala. Bukod sa mahal na mahal pala ni Kyra ang partner ko, on the other hand ay minabuti ko na lamang na lumayo kay Sir Edwin bilang bahagi ng pag-move on ko. Tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya tulad ng cellphone, email at Facebook. Nag-decide din akong manirahan na lamang sa probinsya namin sa Cavite dahil madalas akong guluhin ni Sir Edwin sa bahay namin. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti na akong nakamove on sa mga problema ko. Doon na rin ako sa Cavite nagpatuloy ng pag-aaral. Nagbago na rin ako ng lifestyle. Pinanindigan ko na ang pagiging mukhang santo ko. Tinalikuran ko ang anumang uri ng makamundong pagnanasa. At sa halip ay nanumbalik ako sa Diyos. Naging volunteer din ako ng isang organisasyon ng mga kabataang naglilingkod ng simbahan at community. Sineryoso ko na ulit ang pag-aaral ko at nang matapos ang first semester ay laking gulat ko nang maging Dean's Lister ako. Pero syempre, hindi maiwasang dumating ang mga pagsubok sa buhay. Isang araw ay hindi ko akalain na magkukrus ulit ang landas namin ni Sir Edwin sa isang lugar sa Cavite. Pinilit niya ako makipagbalikan sa kanya. Pero humindi na ako. Ayoko nang balikan ang nakaraan at ayoko na ulit masaktan ng dahil sa kanya. Yes, Papa Dudut, isinarado ko na ang aklat ng pag-iibigan namin ni Sir Edwin. Although nasasaktan pa rin ako ay tinitiis ko yon. Kailangan ko kasing tanggapin na mali ang relasyon namin at kailanman hindi tatagal ang ganong klase ng relasyon. Noong una ay hindi matanggap ni Sir Edwin na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Pero dahil sa pakiusap ko ay natanggap din niya ito kinalaunan. Nagpakalayo-layo na rin siya at kailanman ay hindi na kami nagkita pa. Sa ngayon, Papa Dudut ay totally naka-move on ako. Simula nang nagbalik loob ako sa Diyos, ay naging tahimik na ang buhay ko. Sunod-sunod na rin ang swerteng dumating sa akin. Sa ngayon ay working student ako sa isang grocery sa loob ng mall dito sa Cavite. Meron na rin akong girlfriend sa ngayon. Ang pangalan niya ay Joanna Marie. Masaya ako sa piling niya kasi napakabuti niyang tao. Sa totoo lang ay siya na ang gusto kong mapangasawa after kong graduate ng college. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Muli ay nagpapasalamat na rin po ako sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Sana kung papalarin ay gusto ko sanang ma-meet ka ng personal. Idol na idol kasi kita. Sa mga listeners mo naman dyan, tandaan na ang pag-ibig ay hindi isang laro, kundi isang responsibilidad. At sa mga tao na gustong magbagong buhay, sinasabi ko sa inyo ngayon na hindi pa huli ang lahat. Tandaan na ang pagbabalik loob sa Diyos ang tanging nakapagbibigay sa inyo ng tunay na katahimikan at kasaganahan. More power sa inyo, Papa Dudut, at sa mga masisipag na tao sa likod ng inyong successful na programa sa YouTube. God bless po. Lubos na gumagalang, Daryl. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. Nakakalungkot na nahulog ka sa isang mapagsamantalang tao tulad ni Edwin. Sinamantala niya ang iyong kahinaan to his advantage. Niloko at sinaktan ka lang niya emotionally. Kaya nararapat lang ang desisyon mong hiwalayan na si Edwin dahil isa siyang halimaw na sumisira sa magandang imahe ng ating mga guro at educators. Sa mga listeners natin na katulad ng karanasan ni Daryl ay huwag kayong magsettle sa isang relasyong puro lamang pagtataksil at pananakit
Kung sa tingin mo emotionally, physically ay abuse ka na, stop ka na. Dahil patunay lamang yan na hindi ka na mahal ng taong yon. So bakit mananatili ka pa sa kanya? Mga kaibigan, ito ang tatandaan ninyo. Hindi mo mahahanap ang tamang tao kung ipipilit mo pa rin ang maling tao na maging tama para sa iyo. At hindi nyo rin kailangan ng taong sisira ng tiwala mo. Ang kailangan mo ay ang taong kahit na nakatalikod ka ay pinapahalagahan ang tiwalang ibinigay mo. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Gianna Vlogs